Wala gyapon pulos. Na kay Holy Spirit, ana kay spiritual gifts, na kay mga talent, nagwali ka sa may balita pero wa kay gugma, wa gyapon pulos. Na kay gugma pero wala kay gas, wala kay talento, ano mo gamita ang mga talento, wala ka magwali, wa gyapon pulos. Mga kaigsonan, ato mga tun-an din ni karon Pastor, tulo ni kabahin ang ato yung mismo ang focus mo ang spiritual gifts nga magasugod sa spiritual gifts, I mean ang atong paghisgutan og mahisgutan nato dia unya ang mga gasa, daghang mga gasa, mga igsoon, gikan sa usa lamang ka maghatag, one giver, many members, one body. Ang ikaduha mo ang the unifying elements or element, the excellence of love. And third mo ang special gifts, nga special nga gasa, diin ato maisgutan ang gasa or the gift of tongues, gasa sa pagpanulti, and the gift of prophecy. Mao na to mga isgutanan, mga igsoon. Ang ato ang pagtulunan sa lesson number 6 or kining ang author nato karon Pastor, daghan kayo siya gi-pinpoint nga mga butang nga mga hitabo kani adto sa Korinto. Usa niini mao ang pag tudlo niya sa nahitabo nga kasamok diha sa Korinto tungod sa katong na panahon nga naa na sila ginatawag nga spiritual or katong speaking of tongues, pagsulti pinaagi sa mga dila. Ato yung tongues yung mga languages. Languages. Mao ang hinungdan, mga igsoon, nga naay kasamok dili tungod ni adto na butang apan tungod kay sa maong panahon ng daan ang mga Grego na sila'y naandan nga mga tuo-tuo, kining mga ginatawag na sorcerers nila, nabod sila yung mga deities na ginatuuhan, mga ginoo or Diyos-Diyos nila. Na sila yung mga prophets nga sa diha sila mga Diyos-Diyos nga makigkabalo daw, makig-istorya sa mga Diyos-Diyos, pinagi sa hangin, sa tayhop sa hangin, sa balod, sa pagsiga sa adlaw, sa tanang paagi. Maong ang nasabtan sa mga Kristohanon nga kadto sila nga makahibalo mosulti og nagkadaiyang mga pinulungan, pareho pod og gasa gikan sa balang kasulatan nga gitudlo ni San Pablo. So ang na-create nga kasamok ni sulod dito sa sulod sa iglesia. The spiritual gifts dinhi, many gifts but one giver, mga igsoon. Ang 1 Corinthians 12 verse 4 nag-ingon dinhi, but there are differences of gifts but the same Spirit. Usa lamang ang maghatag nga mao ang Espiritu with the capital letter S, mga kaigsuonan. So, referring to the Holy Spirit, mga kaigsuonan, daghan ang mga gasa. Kung atong tan-awon ang illustration din 1 Corinthians 12:4 verse 6, there are differences of spiritual gifts. Usa nini mo ang mga gasa, the ministries and workings, but the same Spirit nga naghatag nini, the same Lord nga naghatag nini, the same God nga naghatag nini, mao ang Ginoo. And to help us to understand, para atong masabtan, mga kaigsuonan, kini nga mga gasa between spiritual gifts and their giver, Paul uses 3 times to identify them, highlighting their diversity, the gifts, ministries, and operations. However, the giver is one, referring to the Holy Spirit, Lord Jesus Christ, God the Father, that is to say, the deity working in unison. Lahi sa mga katong tuo-tuo sa mga Grigo nga makakita or makahimo sila sa pag-prophesy, pinaagi sa dili ginatawag, mga kaigsoon, ang paghatag sa Ginoo gasa sa mga tao kaniadto sa Korinto, sa pagpanulti sa mga pulong, sa pagmensahe sa mga katawhan, dili ginahatag nga sama sa mga deities nga mga prophets or those prophetess. There is no ecstasy nor a hierarchical selection of the recipients of gifts, such as, for example, the priestesses, katong mga sorcerers gani adto. Mga pari nga babae. Babae. Okay, mga pinangga kong kaigsuonan alang sa kasayuran sa tanan, we are created like after the image of God. Amen. Kung ang atong iglesia is the body of Christ,
composed of many members in diversities of spiritual gifts. Different bodies, different gifts, one body, different gifts, one giver. So, lain-lain tatanan og mga gasa, pero usara ka espiritu ang naghatag. Diha sa iglesia, lain-lain tang tanan og gasa, pero we always work in unity. The same with the God of heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are different from each other as a person, but they are in one deity. They are in one God. Usara sila ka Diyos, mga kaigsunan, nga nagbuo, nga nagtrabaho, pero different sila og persona. The same with the church. If the church is the body of Christ, the same. Si Kristo nagampo nga amahan, make them one as we are one. Mhm. Himua silang usa, maingon nga kita usab usa. So the unity that binds the church must be the same strength and quality of unity that binds the whole Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. If we think of unity, who is our example? If we don't agree, dili ta mo tuo nga si Kristo amahan ug ang Espiritu tulo diha sa Dios. So who shall be our pattern sa atong unity? Wala tay pattern. Last lesson, naghisgot about love. Mukaon kag kanang say nga na hinala pagkaon hinalad sa mga Dios. Kay kabalo ka nga dili tinuod nga naay Dios. Kabalo ka nga dili tinuod nga naay kalan nga gihala sa mga Dios. So nikaon ka without love. Nangapandol ang mga bag-o pas pagtuo. So mas better di lang kamukaon because of love. Karon pod ang panaghiusa nga gisgutan ni San Pablo must be done because of love. Amen. Maghisgot gani kag love, mga kaigsunan. That is how to say, love is a relationship. The church is love. The church is love. Nga naman, because every member of the church in diverse of spiritual gifts, but because of love, they work as one. Pag-ingon po nga God is love sa 1 John 4:8, ang Dios gugma. Buot po ipasabot that God in itself is in a relationship. So kinsa yung ka-relationship? Of course, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Silang tulo, mga kaigsunan, they are in love relationship. The pattern of our love sa atong iglesia must be also be the same love that exists in the Trinity, in the Triune God. Amen. The same love. So mga pinangga kong kaigsunan, lain-lain tagasa, walay paindigay. Amen. Kung may kamuwali, ayaw pang hambog na may kamuwali. Kung may kamuluto, ayaw po pang hambog. Ug may po kamukanta, ayaw po pagpadakay mong ulo nga may kamukanta. Kinahanglan, usara ka espiritu ang magtuyok kanatong tanan kaigsunan. Amen. Para kanang atong mga talento, pinaagi sa balaang espiritu, gumikan sa atong gugma ngadto kang Kristo og sa atong isikataw, magamit na to ang atong mga talento as a united body of Jesus Christ. Maman joy punto ni San Pablo din ni Pastor nga iyang gisgutan, nag-introduce siya bag-o nga hisgutanan mahitungod sa spiritual gifts. Sa pag-open niya sa 1 Corinthians 14, gusto niya ipasabot kung unsa kining ginatawag nga spiritual gifts. Tungod kay kung ang matag usa naganalain man, ang punto dito paingon sa unity, apan ngano ang matag usa na ilahi nga gasa.
Sumala pa sa 1 Corinthians 12 verse 7 nga ang matag usa adunay mga nagkadaiyang gasa aron unsa to pagkahisgot sa 7 na aron or a spiritual gift is given to each of us so we can help each other para makatabang sa matag usa mga kaigsuonan. Spiritual gifts are used for the benefit of the church para makatabang sa pagpalambo sa iglesia mga kaigsuonan. Not the physical building itself only mga kaigsuonan, but alang sa congregation. And only God knows which God can use a particular gift to achieve that purpose. Ang Ginoo mo'y nasayod kung unsa nga gasa ang dapat na kanimo. Na kailangan mo tigid di kasa, Brother Jomar. O ka na nga gasa iyan sa balang espiritu. Amen. Allow the Holy Spirit na maoy mo gamit sa imong gasa. Amen. Dili kay kita may mo gamit sa itong gasa. Kay kita mo gamit sa itong gasa, basi dili mamao pagkagamit, Brother Jomar. Lahi. No? Kay ang Holy Spirit magud siya ang nag-inspire para ang iglesia mulig-on. Amen. Siya nag Efeso kapitulo 4, di ba? The Spirit, the gift of the Spirit is maurto mesgutan na nimo yung taon. So, ang Holy Spirit may nag-edify sa church. May nagpalig-on, may nagpabarog sa church. Kung ang atong gasa, ang atong talento, ang atong kahigayunan, gasa may mangitag kwarta. Di ba? Gasa man nagyapon. Pero kuya, ito, may mangitag kwarta. Malupag yun, may pagyon mo kanta. Grabe, no? Kompleto to. Kuya, may pagyon mo wali. Pastor, may Package. pagyon mamintura, may panday. Grabe na po. Wala siya makinalaglain-lain, di ba? Siya na lang yung tanan. But anyway, wako kitag tawag iyon, ana. Pero my point is this. Kung doon na kay gasa, higala nga naminaw karon, ayaw itugot nga ikaw ang mugamit sa imong gasa. Gasa kami mo kanta, gamiton mo sa amateur, gamiton nimo sa nightclub, gamiton nimo sa kumbo-kumbo, banda-banda. So, mamali ang paggagamit sa gasa. But, tungod kay ang gasa nimo na dawat, iyaman sa malang espiritu, pray to the Holy Spirit, pasagdi ang Holy Spirit, nga mo imugamit kanimo. Para ka na ang gagasa, mahimong kalig-on sa sulod sa iglesia. Amen. Tanawa po ninyo mga igsoon, ang mga nagkadaiyang gasa dinhi nagisgutan sa 12 verse 4. But there are differences of gifts but the same spirit. 1 Corinthians 12 verse 8 to 10. Word of wisdom, word of knowledge, mga kaigsonan. So, meaning adunay kaalam, adunay pagtuo, makahimo sa pagtudlo mahitungod sa maing panlawas, to perform miracles, prophecy, and discernment of spirit. Makahimo ka sa pagsulti or makahimo ka sa pagbalanse sa espiritu nga guide kan sa matag usa nga nagahisgot usab mahitungod sa pulong, may makabalo sa pinulungan, interpretation of tongues, makahimo sa pag-interpret mga igsoon. Sa Romans 12:6-8, service, makahimo sa pagserbisyo, teaching, makahimo sa pagtudlo, exhortation, generosity, leadership, and mercy. Maluluyon mga kaigsunan. Apostleship sa Ephesians, mo ni mong gingon ka na Pastor, 4:11-12. Evangelism, pastorate, and master's degree. Kining tanan mga kaigsunan, dili man ni lalang sa tao or, inspired by kaning tao lang nga kaalam. Kung dili kining tanan, itry na to reflect mga kaigsunan sa matag usa na to kaugalingon. Kung kini bang tanan kini ba adunay ba makita sa atong kinabuhi usab karon, nagpasabot nga inspirar ka na sa Holy Spirit sa matag usa ka nato. Sa verse 4 sa 1 Corinthians, now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Verse 5, and there are differences of administrations, but the same Spirit. Bisan sa administration parang daan, Brother Jomar, na presidente, na vice president, na treasurer, na secretary. Diha palang daan ha sa one department pa lang sa gift sa mga gasa. Because administration is one gift. Yeah, Ang pagdumala is one gift. Pero sa pagdumala palang daan, nanapay mga subtopic nito ng mga gifts, di ba? Nya, giyon pag yun nga, now there are diverse of gifts, but one Spirit, different administrations, but same Lord,
there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Operations. Ang administration is management. Operation is practical applications. Mm. Daghan dito na kapatas, na ay no daghan na manager, na ay basta kidaghan po. Okay. So, pero the same God. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. So sa ato pa, for the good purpose. For the one is given by the Spirit of word of wisdom. Napay uban nga, bright lang yun sila. Pero di ka ba manday? No? Mga bright lang yun sila mga kaigsunan, pero di ka ba muluto, di ka ba Theory lang, theory ba? May sila ka ng mga analysis. Di na ito na, istorya rin kaayo. O na ba namin nga, engineer, di ka ba bugwal? So, ina na ba? So, 4 to 1, no? Manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. 4 to 1 is given the Spirit, the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Number 9, to another faith by the same Spirit. Mm. Kitang tanan doon na tayo faith, mga kaigsunan, but it cannot happen if without the Holy Spirit. So, if you dare to believe, I trust, I believe, iyan na sa Holy Spirit, dili na imuha. Yun, di pala ko na kong pagtuo, bay. Wala na, bay. Siya Ganit pinunggan. kinako kong pagtuo. Wala kay lapot, ana. It's the gift of the Holy Spirit. Amen. So we should be thankful to the Holy Spirit nga naghatag kanato ni ana nga gasa. Mm. Now, like for example, sa ilang panahon ka ni Adto Brother Jomar, big deal kayo nila kung ingon ka nga, Jesus is Lord. Sa ato, karon murag, bahog naman lang ganyan, Jesus is Lord. Murag wala sa buot. Yeah. No, sa ato panahon karon. Pero sa ilang panahon ka nito, pag shout yun mo, Jesus is Lord, dakop yun na. Mm. Posas yun na dayon, kaya nga naman, doon naman sila indoctrination for how many years? Since 475. 475 BC. Nag-indoctrinate na silang daan, mga kaigsunan, nga ang emperador, ang hari nila dito, may only king, the only Lord, Kinalabuan. si Alexander the Great. Bisan pa kang sa 2000 BC pa, na-influence yun ang kalibutan nga, si King Nebuchadnezzar, the only king, the only Lord. Si kuan pod si kinsay ngalan atong si Darius. Darius o si Cyrus, sila ra pod mapilaing Lord, sila ra pod. Si Alexander pod, siya ra pod grabe po si Alexander kay God na gid siya. Yeah. Diyos na si Alexander. Pag-abot mo sa Roman Empire, whoever shall be the Roman Emperor, siya ang Lord. Unya na mo singgit nga, Jesus is Lord. Wow! Dako kay nang isyo. So, meaning, kung wala kay pagtuo nga si Kristo, Ginoo, wala kay Holy Spirit. What motivated the disciples and the early Christian believers before to believe, to have faith that Jesus Christ is Lord? It was the prompting of the Holy Spirit. Amen. Iya to sa balang espiritu. So, mauna nga ang pagtuo must be a motivation of the Holy Spirit. Mm. This is a revelation, mga igsoon, sa one giver nga mao ang Dios, mga kaigsoonan. Dini sa many members and one body, mga igsoon. God is one, but each member of the Godhead has its own function, mga kaigsoonan. Godhead meaning katong tulo ka mga persona, mga igsoon. Likewise, the church is one, but each component of it has its own function as part of the body of Christ on earth. Kato yung atong illustration nga nimo gana, Pastor. Mao gyud to ang best example, mga kaigsoonan, nga ginatawag dinhi nga pag-unite, mga igsoon. Paul uses analogy of human body sa iyang paghisgot sa pag-illustrate niya mahitungod sa spiritual gifts and also the gifts or many gifts, mga kaigsunan, nga nagikan sa ka-giver. Paul uses analogy of human body as the church of to highlight unity in diversity. Actually, dili sa tanang panahon, mga kaigsunan,
nga ang contrast sa unity is diversity. Kung dili sa maong paagi mga kaigsuonan, mas masabtan hinuon nga adunay ginatawag nga unity tungod kay nagkalain-lain man. Di man matawag nga mga unity na kung sila pareho sila tanan. So, the eye has the gift of the sight, but the ear does not. However, the two complement each other by working together. Nagabuhat sila sabay mga kaigsuonan. Laylay silang function, pero ang tumong nila mao ang pagpataas sa nag-inusara nga Dios sama sa sulod sa iglesia mga kaigsuonan. Similarly, in the church, each person carries out their work according to the gifts they have received. Kung unsa ang gasa nga ilang naangkon na dawat gikan sa Dios, lahi-lahi silang function mga igsoon, pero ang tumong nila mo ang pagpataas kang Jesus Christ. So one member is part of the other member of the body. Mhm. Dili ka pwedeng moingon nga tiil ko wa ko'y labot sa mata. Mhm. Ang tiil ba gasalig sa mata, Okay. di ba? Baktas. Niglakaw yung di ka din mo tabang ang mata, pandol. Magtikang mutanaw sa tail. Oh. So, ang kada part sa imong body is dependent to each other. So, dili dapat mga kaigsuonan nga na ay manglibak nga ay nako. Cool ba? Dili mayo, di ba? Kay one body gud ta. Nya mangdaot mo kana si Kuan ha, kana si Jomar ay ugtuan na kay Kuan si Jomar. Although wala gyud naging na. Pero example lang ba, no? Sa to pa kundo na manggaling tao nga moangkon siyang Adventista, sakop siya sa iglesia. Unya manglibak siya iyang kapwa kauban pa, tabang mo. Mga kaigsuonan. So, manglibak siya kauban, I do not know on what kind of the part of the body he is. Wala ko kabalo siya sa nga part sa body. Nganong ingon ana siya? Di ba? So, lain na ba ning mangdaot kami pag kami amigo ba yung minikuan? Pero, Galing lang kay amigo ngayon kay may ano niya, kada si Kuan, amigo kay may ano niya, pero kana lang. So kung na panglibak. So what kind of a part of the body you are? Kung saan man gidiabetes ang membro, ang iglesia nga di na kaabot ang supply dito kana nga part sa body di na maabtag supply sa dugo kay taas ng blood sugar. pwede kayo, sige inom og tamis. Sige ka take og pleasure sa kalibutan na diabetic. So di na masupplyan sa blood support gikan sa heart. So mga kaigsuonan, I hope that we shall be happy nga mahimutang part of the body. No, mahimutang kabahin sa lawas. Now, weight tagamay, putol tagamay. Muna pinakadako sa itong problema sa itong iglesia karon. Naay mga membro, ako okay lang ko magkisunan kay kami pobre man pud mi kayo hangtod karon. Pero tigil mi ka pobre nga na membro mi sa simbahang Adventista. Para nako ang Adventista dili swerte nga na membro ko sa 70 Adventist Church. Ako tingali ang giswerte. No, ako ang swerte. Tungod kay grabe kami ka pobre mga kaigsunan. Pero sa mga kaigsunan po nato nga mga pobre, puwira lang po sa mga maayo na sa psychology, Brother Jomar, nga pag primero na nimo hinabang, ang imong gitabangan mo appreciate siya, wow, this is kindness. So malipay din ang simbahan, uy mga igsuon, lipay kaya silang gitabangan dito, backslider, gitabangan dito, lipay, tuloy lang lo, lipay kayo. Sa sunod nimong tabang, hantod ikatulo, ikaupat, ikalima, pero maminting tabang, maingon na sila nga this is a privilege. And we are entitled to this. Maunay nahitabo sa ubang mga membro sa iglesia. That's why the member cannot work. Kaya kung doon ay matabangan, primero, ma-appreciate, ikaduha, wala na. Privilege na. Hangtod, magsalig na, maingon nga, paghuman, pagkasunod to, nabago ang leadership, bating batasan ng elder. Wapo gito sa una kay magsigig panghatag og kuan. Mga tambal, mga hinabang, pagkaon, grabe. So, mahimo ni hinuon siyang wa nay respeto sa management. So, mga pinangga ko mga kaigsunan, if we accept nga member ta sa body of Christ,
We should think on how should we function in order to become a blessing of the whole body. No? Amen. Mahimutang panalangin sa tibuok na itong lawas. Kung kamot ka, maningkamot ka nga mahimo kang blessing sa tanan. Kung tiil ka, maningkamot ang tiil nga mahimo siyang blessing sa tibuok lawas. Kung mata ka, maningkamot ang mata nga mahimo siyang blessing sa tanan. Di kay ang ihalang interest mo riya padakon. Forgetting about those different parts of the body. Amen. That's why no one is greater than Yeah, that's right. another. That everyone should care about the well-being of others. And that everyone should work for the unity of the church. Maglihok, magbuhat ang matag usa para sa panaghiusa mga kaigsuonan. 1 Corinthians 12:15 verse 27. The unifying element. Dinhita magisgot mga igsoon mahitungod sa unsa may makahimo o unsa nga butang ang makahimo sa pag bind niining tanang mga gasa mga kaigsuonan. The excellence of love. Atong gisgotan gana mga igsoon mahitungod sa ato ang memory text nga ang kinalabwan sa tanan nga kinahanglan ato ang maangkon mao ang gugma. Sa sugdan ba mo ganyan pastor nga ni mahimong kawang ang spirituhanon nga gasa, mahimong kawang ang pag-prophesy, ang pagbutyag sa kamatuoran mga kaigsuonan kung wala kining gugma. 1 Corinthians 12 verse 31 nag-ingon dinhi, now eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. So unsang paagi ang pinakalabaw mga kaigsunan, unsaon pagpadayag unsa ang gipadayag ni Paul, mao ang gugma mga igsoon. For love is not a gift but the most excellent way in 1 Corinthians 12:31. It is a fruit of the Holy Spirit in the life of the believer. Galatians 5:22, and spiritual gifts can only be used properly through love. Mahimo lang magamit nimo ang mga gasa pinaagi sa gugma. Bali din na may ingong ka, Brad Chumar, nga kinotagay ko gasa sa gugma, makamaw ko mahigugma. Na naman to sa ano. We are created after the likeness and the image of God. And And since God is love, yeah. so we are also love, di ba? Amen. Bisan pag mga tao pa ng mga naa sa kalasangan nga wa kabalog unsay Ginoo unsay Biblia, naa sila pagbati sa gugma. Show them love. Yeah. Tinood bitaw na. Kana bitong mga tao sabi yung mga kwanta nina kay mo kuno mga tao mga kana bitong sa unang panahon nga amot na pabandaro kana mga og tao pod mga Cannibals. educated ba. They still have love. Although wala sila kabalo nga dili na makaon dapat kaonon ng tao, di ba? Pero in fairness, ang ilang ginakaon ba ni Chomar, katong tiguang na kay walay pulos. Kaonon na to nila. Gawas ko doon mo invade sila ha. Oo. Nga di nila kailaw, wala sila kabalo, so wala sila value, wala worth para nila itong tawhan na to. So ilang kaonon, pero kanang tiguang na bitaw nila nga dito, di ba kakaonon ngayon, anak pa'y mabatanon, bakit na ka nakaonon? Hindi ka na mong sitin, tabi nga ka sa kamatay. Kung ito na kanila, kano sa mga matay kay kanang guana, kanang kapit na akong birthday ba? Yung magkaon. Oh. So mga kaigsunan, ang buhat or ang bunga ni initanan mga kaigsunan tungod ang bunga sa maong gugma, love and spirit, love and ang iyang bunga niini mo ni tanaw na to ha. What love does? He is patient. He is kind. He rejoices in truth. Magmalipayon siya mga kaigsunan, magmalipayon siya diya sa kamatuoran. He excuses everything. He believes everything. Everything awaits. It endures all things. And what love does not do, he is not envious. Maura gyapon mga kaigsunan. He is not boastful. Di siya mapaytason. He is not proud. He is not rude. It's not selfish. He doesn't get angry easily. Apil din na di ay. Masuko. Nadali ang sako. Masuko, pero di lang madali-dali. Not easily. Yeah. Ito pa, dugay-dugay pa masuko. Kung masuko po, dili magpakasala. Mao. He doesn't hold a grudge. He does not delight in evil. So, apil, malipayon sa pagpakasala, no? Sa pagpakadautan, mga kaigsunan. Kabalo mo, kaning gugma mga kaigsunan, kusgan pa ni sa pagtuo. Kusgan pa ni sa knowledge. Kaya matod pa ni San Pablo sa Kapitulo 12, hangtod sa Kapitulo 13, bisag na pa kay knowledge and faith, o wala kay gugma, way pulos. No. That's according to 1 Corinthians 12:9. Yeah.
Kung mayroon po ka nga na kay pagtuo, nga makasibok o kabukiran, pero wala kay gugma, wala kay pulos. Why pulos? Then, without love, the ability to speak in tongues. So, bisan pa ka nang may kay kamo in English, may kay kamo Grigo, kung wala kay gugma, wala kay pulos. So, sa to pa, mas may pang na kay gugma, kay mag-anam-anam pa o ka-develop ang imuhang gasa. Amen. Di ba? Yeah. Kaya tagiya sa gasa, Holy Spirit. Man. No, tunod. Mag-una ang knowledge. Di wala kay gugma. Kanay mo knowledge, diyan na taman ba? Di na mo tubo. Di ba? Pero kung doon na kay gugma, ang imong knowledge mag-anam-anam o grow. The Holy Spirit will feed you and the Holy Spirit will endow to you the wisdom of heaven. Amen. The gift of tongue, mga igsoon, without love is a resounding going or a clanging cymbal. Cymbals. And the gift of prophecy, the gift of knowledge, and the gift of faith without love are nothing. And the gift of generosity and the gift of martyrdom, bisan pa day, mahimo kang sakripisyo, mga igsoonan, without love are worthless. Mahimong walay pulos, walay hinungdan, mga igsoon. Sumala pa ni Sister Ellen White in the Advent Review and Sabbath Herald, April 12, 1906, let no man despise the supposed lesser gifts. Pananaw ni mo, mga kaigsonan, gamay raman nga gasa ang iyaha or imuhang na angkon karon. Let all go to work. Magbuhat yun ang matag usa. Let no one fold his hand in unbelief because he think that he can do mighty work or he can do no mighty work. Dili makahimo tungod kay maora ang iyang gasa. Cease looking at self. Look to your leader, referring to Jesus Christ. In meekness, sincerity, and love, do what you can. Mabuhat na to ang mga kaigsunan. Labi na kung motodok ta kang Jesus Christ nga mo'y source ni ining tanan, mga kaigsunan. Tinubdan sa gugma. The gift of tongues, sumala pa din Paul's emphasis on the gift of tongues in its proper use implies that it was being misused by members of the Corinthian church na mali nila paggamit, mga kaigsunan. Sa unsang paagi, causing disorder, mo'y hinungdan sa pagkabahin-bahin and confusion in public worship. Mo'y hinungdan nga nakahatag og kalibog sa pagsimba diha sa mga katawhan. The gift of tongue is the ability to speak human or angelic languages unknown to the person. And when this language is unknown to the listener, it needs interpretation, of course. So, ang gaitabo kani adto, Pastor, adunay kining ginatawag nga mga katong gisgutan nato ganina nga mga priestess, mga babaeng pari, sila ang mahimong medium kuno sa ilang mga gods and goddesses nga makihistorya sila. Human, magbuhat pod sila, magsayaw-sayaw sila. Sumala pagad dito mo na ginatawag nga magkirig-kirig sila sa pagsayaw. So, nabi na karon ng mga panahon, no? Og mustorya nga dili masabtan. Ingana ang mga Dios-Dios kan or magpagsimba kaniadto sa mga katong pagano nga mga taga-Korinto, mga kaigsunan, nga maopoy gikalibgan sa mga Kristohanon ni adto nga dapit tungod kay unsa man ni ginatawag ba gihapon ni og speak of tongues or speaking of tongues, mga igsuon. When this language is unknown to the listeners, it needs an interpretation, meaning adunay mag-interpret, adunay magpasabot og masabtan, mga kaigsunan. Paul's desire that all should speak in tongue of makahimo sa pagmensahe sa mga pulong has been misinterpreted by those who think that we should all have the gifts. Mahimong makahatag inog confusion. Bisan unsa nga gift. Gift of healing, nakatabang ba ka sa pagpalig-on sa iglesia? Gift of administration, nakatabang ba ka sa pagpabarog sa iglesia? Gift of tongues, speaking of tongues. Nakatabang ba ka sa pagpalig-on sa iglesia? That's why Paul said, kinalan doon na interpreter. Kaya kung walay interpreter, mga kaigsunan, unsaon pagkahatag niya help nga makakontribute siya o panabang sa iglesia nga mubarok ang iglesia nga malig-on. Wala. So sa ito pa walay pulos. So sa ito pa, dili against si San Pablo sa speaking of tongues. Pero ang buot lang niya pasabot, let it be nga ang kanang speaking of tongues gigamit sa pagwali. Gigamit sa pagpasabot sa mga tao. Yeah.
Kaya ang sunod na to nga hisgutan karon mao ang prophecy. Yeah. Gift of prophecy. Oo. In reality, this longing encompasses all the gifts. Paul had already made it clear that now to each one of the manifestation of the Spirit is given for the common good. Alang sa ikaayo sa matag usa. Therefore, not everyone receives the same gifts. Ano na sila nga gasa para makatabang sa uban. Na ako'y amigo nga napastor siya. I'm sorry ha. Classmate ako siya sa theology sa MBC. Mhm. Nadismaya kay wala siya nag-graduate yun to siya. Wala ma-in sa Davao Mission or sa any mission around Mindanao. Nagpastor sa Born Again. Mhm. Engon siya sa kuhay siya, bisita dito sa amo. Bisita dito sa amo. Siya kung magdibig siya, magbuhali ta. Ituluan mo ta, mag-ampo ta. Siya kami, mag-awali, may ampo ay. Open labi sa Bible. Pag ablis Bible, kung asa mga bersikulo gina, mao ni ipawalis ba lang espiritu. Mo gitudlas ang spirito. Oo. Di, siya to dito niya. Nakanto ko dito, Mr. Lolo, dili siya may nagwali, lahi ang nagwali. Karon ang nagwali dito kay pag-abli niya, dito mas bersikulo nga bulahan ang nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Ingon siya, mga higala, may igsoon, ang balang espiritu nagsulti ka na to, nga kailangan maningkamot ta sa unang pagkabanaw. Pero ang Diyos gugma. Kaya kung mapakyas ta sa unang pagkabanaw, ay mo kabana ka, napay ikaduha. Sa ikadong pagkabanaw siya Wato. Ikaw, resulta ng lisway tontoon ba? Pero ang punto nako mo ni, nakoy, pagkahuman na silang simba, nakoy nakaistorya nga. Kaya mag-speaking of tongues sa mga tumbas, sa mga bunal, Mhm. mga pako nga ng haligi. Oo. Wala siya kabalo. Wala kabalo. Mga bukol sila ba ko? Inanagin mo dire, di ba siya, ano kani, may mga hubag dire, may mga bukol dire, may burot dire, mga lagom dire. Kung inanagin mo magsimba dire, natural man na kay. Mama ni work sa Holy Spirit. Ha? Abi ba na ko ang kino-consult sa itong body, nga di babunog itong body? So, mga kaigsunan kon, ang gift of tongues ninyo, or speaking of tongues ninyo, makabunog naman lang sa inyong lawas, kaya ubad, mangat ka sa grills, oy, Kuyaw. mangat ka sa mga brandilya, Sila. yaman, maambak. Mm. So, yun na, kung mga piang naman lang mo, sa inyo hang speaking of tongues, ikaw sa San Pablo, di na mao, Yeah. na speaking of tongues. Kailangan speaking of tongues, nga doon na interpretation, mapasabot, masabtan, makahatag kalig-on sa sulod sa iglesia. Amen. Mao gay ingon yan din sa 14 verse 3 sa Korinto mga igsoon. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. So mga igsoon, alang sa palig-on, ug alang sa pag-encourage, ug alang sa pag-comfort sa matag usa. Mo ginatawag nga prophecy or prophesying diri sumala ni San Pablo. We must not limit the gift of the prophecy to predicting future events. Dili lang diya mag-focus din mga kaigsunan. Mahitungod sa kung sa mitabo sa kuan 2030, 2031 o 2032. Dili dahil mo ang bot ipasabot mahitungod sa prophesying mga kaigsunan. The primary use of gift of prophecy is for edification, exhortation, and consolation. So, mga pagpalig-on mga kaigsunan. Ang prophecy man or from the Greek word prophetio. Prophetio buto sabot duha. Number 1, speaking things to happen in advance. That's number 1. Number 2 is speaking in the behalf of God. That is prophetio. So, ang kasagaran gyud is not speaking in advance. It is speaking in behalf of God. Amen. If you don't listen, this saith the Lord. Yeah. Oh, yun ang prophet. Tanawas na si Jeremiah, si Daniel, si Habakkuk, si Joel. Thus saith the Lord. If you don't listen, if you don't repent, thus saith the Lord. So mauna siya speaking in behalf of God. Now, yeah, kung magprophesy po sila something to happen in the future, oo, mahitabo gyud. Mahitabo gyud siya. Amen. That's one. Number 2, kinahanglan, ang yapong ginasulti, dili mo contrast sa mga doktrina sa unang mga prophet na nag-una kaniya. Amen. Di kay lahi ang giwali speakers, lahi po yung iwali na naunsa na. Ang giwali ni Ellen G. White, Trinity. Ang giwali sa mga apostolis, Trinity. Ang giwali sa mga Adventistang mga hype nako. Trinity. Dili nung tanang Adventista. No, so, Na mga Adventista ron nagwalig Trinity.
di sila mo, kay kuno mao kuno iyas mga pioneer. Hay, pastilan, katong mga pioneer sa una in town, mga born again man to, mga Pentecostal man to, mga Oneness man to. Mga Oneness man to sila. So, siyempre, pabor sila sa Dili Trinity. Nya hangtod sa kag-Ellen G. White nga libro, ang iyang ipasis, dili mo supak sa Bible. So, kamo nagsupak mo sa writings sa Ellen G. White, nagsupak mo sa mga propeta sa balaang kasulatan. Okay? So, kinanglan, to the, sana sa Isaiah 8:20. To the law and the testimony. Unto the testimonies, if you don't speak according to these words, meaning to say, there is no light in you. Walay kahayag diya kaninyo. Ang ikadori, he must bear witness to the incarnation of Jesus. Yeah. Pagpalaba or pagpadako niya, may tungod kang Jesus Christ. He's, Sa to panagikon, kung magdoktrina mo, angkon mo propeta mo, magtutudlo mo, nga pagkaman inyong doktrina, si Kristo bata-bata lang sa amahan, wala nag-incarnate, gituklod na incarnate dito. yan, ibot pasabot, iya personal Oh, decision na tinud. magpakatao. Mm. Di kay, ang inyong gitudlo, si Kristo bata-bata lang nga, for God so loved the world that He gave, ang tanawa. Ihatag na siya. Dahil kung mamakaang Diyos kalibutan, nga itulak man niyang anak. Siya mismo ang nanaog sa kalibutan, kaya nahigok ba siya siyang anak in the person of His Son, Amen. the second person of the Godhead. Yeah. And his life must be in accordance with the biblical message he preaches. So motunong ang iyang kinabuhi, iyang karakter, may tungod sa gitudlo. Kaya sa kuwan na, 7:20, Mhm. ye shall know them by their, Fruits. sa Bisaya, Pinagi siyang bunga. bailhan ninyo ang mga propeta, pinagi siyang bunga. Mm. So, bailhan ninyo ang mga ngaral, magtagalog nyo ta, Kung makilala niyo, makilala. tama ba? Diba ko Tabato City? Makilala. Oh. Makilala niyo ang tunay na propeta dahil sa kanilang mga Mhm. Gawa. bunganga. Bunga nga. Diba? Sila mga So, nanakay Tagalog mga kaigsunan. Paul, tanaw na to din na, Paul highlights these gifts above others, but he also urges that it be used correctly so that as not to create confusion, but let everything be done decently in order. 1 Corinthians 14 verse 40 and 1 Corinthians 14:29 to 33. Tanaw po din yung mga igsoon ang mga pagpanagna ka ni adto sa mga prophets. Tinuod nagabadlong sila mga kaigsoon, nagabadlong sila sa mga katawhan para sa pagpahinomdom kanila kung unsa ang gisulti sa Ginoo, pinaagi siya ang mga propeta. Dili lang pagtudlo mga kaigsoon kanos amo balik ang Ginoo or kanos amo abot ang hampak sa Ginoo, but they kining nagatudlo ni adtong mga katawhan nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Sama sa mga sinulat ni Sister Ellen White, pag-prepare sa mga Adventist sa pagpaabot kan Jesus Christ. Pag-prepare lang pagdaan. Talking about the writings of Ellen White as the gift of the prophecy. Kabalo ba mo mga pinangga ko mga kaigsunan, ang mga millennial, post-millennial o mga pre-millennial generations karon sumala sa survey mga pinangga kong kapamilyang kaigsunan nga gipresentar ni Dr. Jimmy Adil sa iyang presentation. Sir Adel. Matod pa niya dito sa iyang study nga ang mga batan-o na to karon na kay Ellen White. Ba? Kasagaran. Pagkakulba. Kasagaran. Mm. No? Dito, I believe with that. I believe on that kay dito gani sa US daw ha. Wa magkukaad to bato pa sa akong mga friends nga na dito. Be careful no the church. Doon ay daghang mga churches ito sa US. Nga bawal ka magwali about Ellen White. Mo ba? But they are 70 Adventists. Mhm. So, ingon anak mga kaigsunan ba? Ngano man tungod kay atong mga brethren, wala na nato gipadasig sa ilaha ang gasa sa balaag espiritu pinagi sa pagpanagna. So, wala na kay nila ma-appreciate ang mga writings ni Mrs. Ellen White. Mm. Hangtod to, kay wa na makigi-emphasize ang writings ni Ellen White, masak-an og mga tao pod nga nagbasa sa writings ni Ellen White nga wa pod kasabot, May mutudlo nila. may mutudlo nila ang mga dala mag-offset mo pabautismo sa SDA local conference
Hello, regards Kakulba ba? sa bagong nabautismuhan. Kakatawa mo, hinungdan mo ko kay kining amigo nako sa wala pa ni nabalaka siya kang brother to taga Malabog o taga Pakibato. Yeah. Oh. Katong usa ka mo debate por nga taga Pakibato. Naglayman sa bukid noon. Oh, na di mas bukid noon karon. Nagbanta sa Facebook nga mobalhin siya sa CFD. Isa atuon na to kay atong punggan nga di pabalhinon. Diyato na mundo ha. Natabang to si brother, saya na to niya. Natabang wala man dayon og balhin sa CFD. Ang problema kay wa siya magpahibalo sa Facebook nga mobalhin siya 70 Adventist Local Conference Pass tilan. Nagsulti bagado sa tuon sa kami na po tatong taga Pakibato may moadto si Muhaba. Kana kay wa ka magsulti plano na ni mo na ba. Muna gingon da samtang ang tao mo hilat, makiglalis, makiglantugi. Nagpasabot nga na pa'y paglaom. So, kato si Daryl Villanueva, kinumdum na ko. Kato si Daryl Villanueva, napatoy paglaom, kay nagyaw-yaw pa mas Facebook. Naghilak pa man sa Facebook. Kani, akong amigo nga, wagay balita, way pasidaan, tanan, so mini, wagay paglaom. Way, pahibalo. Nakita niyo ito mga, kano sa ganito dito sa Del Monte? Pila pa ka O mga weeks weeks pa lang. Wagay sa magsulti na si planong bautismo sa SDA Local Conference Pass. Anyway, sige lang, imuha po ng decision pero itugot sa Ginoo na kay bagong doktrina ingna ko. kay masig may isgutan pa. Yeah. Diri sa katapusan mga igsoon sa kang Ellen White he shall receive power July 1. Nagingon din ni in all the Lord's arrangements there is nothing more beautiful than his plan of giving to men and women a diversity of gifts. Mga plano din na sa Ginoo mga kaigsuonan. Kanang gasa karon nga natong naangkon, plano na tanan sa Ginoo. The church is his garden, adorned with a variety of trees, plants, and flowers. He does not expect the hyssop to assume the proportions of the cedar, nor the olive to reach the height of the stately palm. Many have received but a limited religious and intellectual training, but God has a work for this class to do if they will labor in humility, trusting in Him. Mga kaigsuonan, sa panahon sa itong pagbuhat, ikinahanglan nga giya ay na sa Ginoo. Adunay giya sa Ginoo. Different gifts are imparted to the different ones, that the workers may feel their need of one another. God bestows these gifts, and they are employed in His service, not to glorify the possessor. Gituyo sa Ginoo mga igsoon nga adunay nagkalain-laing mga gasa para ang matag usa adunay pagkinahanglan usab sa matag usa. Dili kay magpataas sa iyang kaugalingon lamang nga dili manginahanglan sa uban. Not to uplift man, but to uplift the world's redeemer. They are to be used for the good of all mankind by representing the truth, not testifying to a falsehood. Sa katapusan mga kigsunan no malandong ta. We will use a what we call imperfect illustration. But for the sake of illustration, please allow me. Imperfect illustration because we cannot really equate the status and the reality of the church equal to what really happened as a true body, physical body of the human being. Hindi ka mo 100% mo ma-compare. Pero tungkol kasi Kristo may nag-una-una nga ang lawas sa iglesia, mapun ang lawas niya, mapuy lawas sa so, para pabasabtan na to, Brother Jomar, let's also think of our body. Pangutana. Ngano nga ang tao bisag operahan na hindi gusto magpa-opera? Ngano? Tubag. Kaya dili gusto ang kinatibuk ang lawas nga makuhaan siya pahin sa iyang lawas. Sayo na kita manghulog ron, no? Di ba? Kung tinuod nga ang lawas sa iglesia, ang lawas sa iglesia is a real body of Jesus Christ. Nganong sayo na lang kayo na itong manghulog karong membro? Nga ang tinuod anay nga lawas, bingon nga, ato lang putlon imong TL, kaya namin ba kayo, ayaw itaon. Wato, pastor, tabangi ko kay putlon do sa doktor akong TL. Pwede ba nga di na lang ni putlon? Oh, you see? That's the normal instinct. Pero, wow, I cannot imagine
Pero although wala na sa 70 Adventista, na ay mga churches nga malipay silang manghulog og mga membro. Pero ang tinud-anay nga gi-portrait or gi-metaphor sa usa ka iglesia nga maong lawas, dili mo sugot putlag tiil mga kaigsunan. Musugot magaling pero maghilak mga kaigsunan. Ikaduha, posible ba sa usa ka lawas sa tao part sa imong lawas nga di ka ganahan? Tubaga daw ko ninyo. Posible ba sa imong panit di ka ganahan? Tubag. Be. Lagot niya kung panit lagom. Naba na dire, wala man tingali. Part of your body, pero ikaw nga tag-iya sa body, di ka ganahan. Tama ba? Ato ta sa ilong. Kasi pa namin, batia sa kong ilong. Oy, ipiton ko nila ka ng kimpit sa sampayan. Siyempre, mataas. Kasi nga na, kimpit ba sa hinayhay ba? Ah, Kaya para baan na ilang ilong. Ano? Di sila ganahan silang ilong. What kind of a body? Nga part na sa imuhang lawas, nag-supply na nimo gininhawa sa imong lawas. Unya di ka ganahan. Wow! How dare you are? Tungod lang kay presidente ka sa church, head elder ka, pag doon na kay membro nga di ka ganahan, easy for you to say, pahawa kay dili ka membro namo? Imposible na mga kaigsunan. It is impossible for a body to dislike its own part of the body. Ang ubang ito, mato na lang sila kabikibilo kay magpainhan silang ilong. Mga kaigsunan, kamong mga membro sa iglesia nga di sila ganahan sa inyo, ayaw mo kabalaka. Kaya na-enjoy man mo pag-support, na-enjoy mo sa pag-function to support the needs of the body. Besag di ka ganahan sa imong ilong, pero ang ilong padayon yung nag-supply og oxygen sa imong lawas. I hope matawhag buot ang tag-iya sa lawas mga kaigsunan. Never criticize your nose. Never criticize any member of your church because they are working for the entire body's benefits. Magampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og balaan ang mga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban. Salamat sa grasya ug kaluoy. Salamat sa pagpahanumdom mo kanamo sa hatag pag-ablis among hunahuna nga kaming tanan bahin sa usa ka lawas ug kinahanglan ang gugma aron mapadayon ang panaghiusa ug ang pag-function sa usa ka lawas nga diin didto kami nabutang. Hinaot ang tanang kaigsuonan nga nabinaw karon. Hinaot ang tanang mga officers nga naminaw karon. Sabbath school officers. Imong panalanginan. Tanang Sabbath school class members. Imong panalanginan. Tanang nagatanaw karon imong panalanginan. Tanang mga kawani dinhi sa LCA Media imong panalanginan. Tanan nga mga radio stations nga nagplay ni nga broadcast imong panalanginan. Sa kami sa mga salausbon ko, salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan na magitugyan kanimo kilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pagpabili ni ini nga taknaa. Salamat kayo sa imong makanunayong pagsuporta ni ini nga bulaton nato sa kahanginan. Kamo makahimos pagpadayon sa pagsuporta ni ini financially, spiritually, and morally mga kaigsunan. Usab kamo makahimos pagpadangat sa ato sa inyong suporta pinagi ni itong GCash number nga mo ang 0909-3633-905. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Kang Sister Gemma sa Gulolikayan. Sumala pa niya din good eve pastor with a thumbs up, and Brother Jomar. May gabi o may adlaw sab kanimo igsoon. Brother Jamel Jan sa Suman. Yeah, sa usa na to ka mga friends or igsoon nga eskwela diya sa MVC. Good evening pastor and Brother Jomar watching from MVC. Hello kanimo usab igsoon. Sardoa Mems. Good evening to all. Dolores Suezan. Good evening pastor and Brother Jomar og sa tanang naglantaw karon. God bless us all watching from
Hagunoy, Davao del Sur. Hello kaninyo mga kaigsunan. Lourdes Saludo. Maayong gabi, Pastor V o Brother Jomar. Hello kaninyo, igsoon. And Jovi S. Lavador. Maayong gabi, Pastor o Brother Jomar. God bless. Ang Ginoo sa mga panalayan kaninyo. Kang Popoy Mankaw. Good evening, Pastor. Watching here from Dulugon. Maramag Bukidnon. Kang Claire Mi Foldan Tison. Hello, Claire. May gabi din na. Yeah. Oh. Good evening, Pastor and Brother Jomar and everyone from Duluruman, Arakan, Cotabato. And Judy Tison, mayong gabi, mayong buntag, may adlaw kanimo. Good evening, Pastor and Brother Jomar. Nai-comment si Dudong Gadio, si Gadi Navarro. Ako, Pastor, di ko ganahan sa akong height. Sana unis Dudong ay. Di po ko ganahan sa akong ilong. Di po ko ganahan sa akong panit pag sulay. Napaitian nga di mo hiyos. Dong pag-sure dong private tayo dong. Pero ako ganahan ko sa akong tiyan. I love my tummy. Pero kung mahiyos, mas mayo. Dasi sa Charali, Naliga, Nailga. Good evening everyone. Kanus ani nga programa Pastor karon. Karon di dayon. Tots Constan. So ni amin also watching. And Don Hope Silmoy. Good evening, Pastor from Sorala. Wow, hello kaninyo diha mga kaigsunan. Radio listening, watching from the Philippines. Wow, layuan niyo oy. Layo ay. Grabe na gid. And many more. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong mga reactions, sa inyong mga comments, sa inyong greetings. Pwede kayo mo perminti diha makapadala sa inyong mga prayer usab mga kaigsunan. Good evening, Pastor and Brad Jomar. Og sa nag-live, Big Juso, may gabi, may buntag po. Announcement. Okay, mga pinagana ko mga kapamilya kaigsunan, ugma nagyot sa alas 2. Himuon ang pinakataas nga parada dinhi sa New Corelia, magsugod sa Barangay Gym sa Misaoy, ngadto sa tuyok sa Tibuok, lungsod sa New Corelia, tapos dito sa gym, sa Sports Complex Gym sa New Corelia. Alang sa 23rd, Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom, sukad sa pagkaludsad, pagpa-air dinhing dapita sa Davao del Norte. So, atong tambungan ang parada mga kaigsunan. Inyong mga sakyanan dadon ninyo dito, 2 o'clock ang embarkment, no? So, before 2 o'clock na natatanan dito sa Barangay Gym sa Misaoy. O pagkas Sabado, tibuok adlaw, atong sa ulugon mga higalag kaigsunan ang ika-23 nga kasumaran sa pag-broadcast sa tingog sa paglaom dinhi sa Davao del Norte. Ayaw mo kalimot, tambungan nato ditanan, bring one, bring all, manambong tatanan dinhi sa Sports Complex Gym sa New Corelia, Davao del Norte. So, mga pinangga ko mga kapamilya, ang tunay na magkapamilya walang iwanan. See you there! On God's behalf, we are sent to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That we're all worth holding to God's word. The night is coming, don't delay. Dream of your lamps, let's shout and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night
will see. No turning back, God's on His way. Press on in His day. Press on is coming soon, coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back.